Ikaw pa rin sa bawat sandali, kahit pilitin kong lumayo sa'yo, bumabalik din sa'yo. Ikaw pa rin kahit masakit, kung bibigyan man ng isa pang pagkakataon, ikaw pa rin ang pipiliin ko. At sa bawat segundo, bumabalik ang alaala. Mga tawa, mga away, mga salitang hindi na mababawi, hanggang sa biglang nadula si TJ. At bago pa siya tuluyang bumagsak, nahawakan siya ni Romel. Napalapit. Sobrang lapit. Halos marinig ang tibok ng puso ng isa't isa. Tahimik. Mabagal ang oras. Bitaw! May ng boses ni TJ. Pero hindi agad bumitaw si Romel. Parang may pumigil sa kanya. Parang ayaw niyang pakawalan. Hindi na naman. Romel! Ulit ni TJ. Doon lang siya natauhan. At dahan-dahan siyang bumitaw. Pero may naiwan. Hindi sa kamay, kundi sa dibdib. Sa unang pagkakataon, pareho nilang naramdaman na kahit anong pilit nilang iwasan, may bumabalik. At kahit anong sabihin nilang, hindi na. Parang may bulong ang puso nila na nagsasabing, pero bakit? Ikaw pa rin. Umagang-umaga pa lang, pero mainit na agad ang ulo ni Romel. Left! Left! Hindi right! Sigaw ni Coach habang nagpa-practice sila sa gym. Pagod na ang lahat, pawis na pawis. Pero mas pagod si Romel sa isang bagay na hindi niya mapaliwanag. Hindi sa sayaw, kundi sa tanawin sa harap niya. Marjo, bitawan mo nga ako. Matatawang sabi ni TJ. Habang pilit na inaalis ang kamay ng lalaki sa balikat niya. Ayaw mo sagot ni Marjo. Nakangiti. Partner kita ngayon. Hindi kita partner. Sino? Si Romel. Sabay tingin niya kay Romel. Saglit na natahimik ang paligid. Napatingin ang lahat. Napatingin si TJ kay Romel. Napatingin si Romel sa kanila. At sa loob ng ilang segundo, parang may hindi sinasabi na dumaan sa pagitan nila. Hindi. Mabilis na sagot ni TJ. Umiiwas ng tingin. Kahit sino, wag lang siya. Parang may kumurot sa dibdib ni Romel. Hindi na bago ang sakit. Pero iba pa rin kapag naririnig mo ulit. Diretso, walang preno. Napangiti si Marjo. Good. Akin ka today. At sino nagsabi? Singit ni Lian. Biglang sumulpot sa tabi ni Romel. Practice tayo, Romel. Hinila siya. Bigla, walang paalam. Uy, sandali lang. Reklamo ni Romel. Pero nakatingin pa rin siya kay TJ. At nakita niya ang bahagyang pagkunot ng noo nito. Halos hindi mapansin. Sapat para makaramdam siya ng kakaiba. Focus. Sabi ni Lian habang hinahawakan ng kamay ni Romel. Kanina ka pa lutang. Sorry. May iniisip ka, no? Nakangiting tanong niya. Wala. Sure ka? Kasi kanina ka pa nakatingin doon. Sabay tingin niya kay TJ. Napaiiwas si Romel. Hindi Sinungaling. Natatawang sabi ni Lian. Pero okay lang. Practice muna tayo. Hinila siya nito papalapit.
mas malapit, mas dikit. At sa hindi kalayuan, nakatingin si TJ. Hindi niya maintindihan kung bakit. Pero parang naiirita siya. Wisit. Pulong niya. Ano? Tanong ni Marjo. Wala. Nagsiselos ka ba? Napatigil si TJ. Napatingin siya kay Marjo. Ha? Maliw ka ba? Ganun kasi yung mukha mo eh. Nakangising sabi ni Marco. Yung tipong gusto mong sumingit pero wala kang karapatan. Napatawa si TJ. Pero pilit. Wala akong pake. Sure? Super. Bakit kanina ka pa nakatitig? Natigilan siya. Wala siyang maisagot. Kasi kahit siya, hindi niya alam. Break muna! Naghiwa-hiwalay ang grupo. Umupo si Romel sa gilid, uminom ng tubig. Pagod ang katawan, pero mas pagod ang isip. Grabe ka naman kanina, sabi ni Lian habang katabi siya. Halos mabali ang kamay ko sa higpit mo. Ha? Sorry. Napakamot siya ng ulo. Okay lang. At least, alam ko na malakas ka, biro niya. Napangiti si Romel, pero saglit lang, dahil nakita niya. Papalapit si TJ kasama si Marjo. At tumigil sila sa harap nila. Pwede makiupo? Tanong ni Marjo. Public space to, sagot ni Romel. Walang emosyon. Umupo sila, tahimik. Pero ramdam ang tensyon. Ang galing mo kanina, TJ, sabi ni Lian. Lalo na yung spin. Basic lang yon, sagot ni TJ. Basic? Singit ni Marjo. Ako nga, nahihilo pa rin hanggang ngayon. Napatawa si TJ. At sa unang pagkakataon, narinig ulit ni Romel ang tawa niya ngayon. Yung totoo, yung dati. At hindi niya napigilang mapatingin. At sakto, nagtagpo ang mga mata nila. Tahimik, pero may kung anong bumalik. 1 segundo, 2 segundo. Hanggang sa... Oy, Romel, singit ni Lian. Tara, bili tayo ng tubig. May tubig na ako. Gusto ko pa. Pilit niya, sabay hila ulit. Napahila si Romel at habang papalayo, napatingin siya ulit kay TJ. At nakita niya, nakatingin pa rin ito sa kanya. Grabe ka, sabi ni Lian habang naglalakad sila. Halata masyado. Anong halata? Yung tingin mo sa kanya. Napahinto si Romel. Wala akong... Alam mo, putol ni Lian. Nakangiti pero seryoso ang mata. Kahit hindi mo sabihin, may something. Tahimik si Romel. Hindi niya kayang aminin. Kahit sa sarili niya. Wala yun, sagot niya. Pero sa loob-loob niya, meron. Magandang araw mga kwentong Pinoy BL. Ako si Eldren, ang inyong narrator. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, huwag mong kalimutang pindutin yung subscribe button at i-click yung notification bell para lagi kang updated sa mga susunod na kwento. At kung ikaw ay matagal nang nagsusubaybay ng channel na ito, maraming salamat sa patuloy na suporta. Bago tayo magsimula, kung magustuhan mo ang kwento, huwag kalimutang i-like ang video at mag-iwan ng komento. Gusto ko marinig ang inyong mga opinion at mga nararamdaman. Ready ka na ba? Tara, simulan na natin ang kwento sa araw na ito. Samantala, hindi ka talaga okay, sabi ni Marjo habang magkatabi sila ni TJ. Okay lang ako. Hindi. Kasi kung okay ka, hindi ka maiinis sa simpleng tinginan. Napabuntong hininga si TJ. Hindi ako naiinggit. Hindi ko sinasabing naiinggit ka.
Pero naiisip mo, ngumiti si Marjo. Hindi na kailangang sabihin. Tahimik si TJ. At sa unang pagkakataon, nainis siya. Hindi kay Marjo, hindi kay Romel, kundi sa sarili niya. Kasi, bakit? Bulong niya. Bakit kahit ayaw ko na? Hindi niya tinapos. Kasi alam niya ang sagot. Hapon, uwian na. Naglalakad si Romel pa uwi. Mag-isa, tahimik. Hanggang sa... Romel! Napalingon siya. Si TJ, humihingal. Mukhang hinahabol siya. Bakit? Tanong ni Romel. Saglit na natahimik si TJ. Parang hindi niya rin alam kung bakit siya nandito. Yung step kanina. Mali ka sa last na part. Yun lang. Tahimik ulit. Hanggang sa... Hindi mo kailangan magpanggap. Biglang sabi ni TJ. Napakunot ng noo si Romel. Ha? Na wala kang pake. Diretso. Masakit. Wala naman talaga, sagot ni Romel. Sinungaling. Masinungaling ka. Nagkatinginan sila. At sa gitna ng simpleng usapan, may apoy, may tensyon, may natitirang damdamin na pilit nilang tinatago. Hindi na mauulit to, sabi ni TJ. Alin? Yun tayo. Saglit na natahimik si Romel at dahan-dahan siyang ngumiti. Isang mapait ng ngiti. Hindi naman talaga nagsimula. Masakit, pero totoo. Sa pagkakataong ito. Nagkatinginan sila sa huling pagkakataon. Bago sila maghiwalay. At sa parehong sandali, pareho silang nagsinungaling sa sarili nila. Dahil kahit anong sabihin nila, kahit anong iwas, kahit anong pilit, unti-unti na naman silang nahuhulog. At mas delikado ngayon dahil alam na nila kung paano ito matatapos. Hapon, mainit pa rin ang hangin sa gym kahit patay na ang araw. From the top, one more time, sigaw ni Coach. Coach, pang 10 na to, reklamo ng isa. E di pang 11, sagot agad nito. Napabuntong hininga si Romel habang pinupunasan ng pawis sa noo. Sa gilid ng mata niya, kitang-kita niya si TJ nakikipagkulitan kay Marjo. Hindi mo pa rin gets? Tawa ni Marjo. Ganito yan. 1, 2, slide. 1, 2, slide. Bakit parang naglalakad lang ako? Sagot ni TJ. Napairap pero nakangiti. Natural, naglalakad ka nga. Pang-aasar ni Marjo. Napatawa si TJ. At parang may kumiskis sa dibdib ni Romel. Focus ka nga, sabi ni Lian habang tinatapik siya. Kanina ka pa distracted. Hindi Talaga? Bakit mali-mali ka sa steps? Nakangiting sabi niya. Napakamot si Romel. Mainit lang. Mainit. O may pinapanood. Sabay tingin ulit kay TJ. Wala nga. Sure? Pero ni Lian. Positions! Nagkanya-kanya ang lahat. At sa malas o sa tadhana, magkatapat na naman si Romel at TJ. Hindi ka ba napapagod? Bulong ni TJ habang naghahanda sila. Sa kadedinay. Napatingin si Romel. Mas pagod ako sa arte mo. Wow! Ako pa ngayon ang maarte. Simula pa lang. Napairap si TJ. Akala mo naman kilala mo ako. Hindi nga, sagot ni Romel. Diretso.
tahimik, at sa isang iglap, parang may bumagsak sa pagitan nila. Pero bago pa lumalim, "Music!" Tumugtog ang kanta at napilitan silang sumabay. Habang sumasayaw, biglang nagbago ang formation. "Switch partners!" sigaw ni Coach. At sa hindi inaasahan, napunta si TJ kay Romel. Mas malapit, mas tigit. "Of all people," bulong ni TJ. "Same," sagot ni Romel. Pero kahit ganon, hindi sila makaiwas. Hinawakan ni Romel ang kamay ni TJ. Automatic, reflex. Parang katawan na nila ang gumagalaw. Hindi ang isip. "Left! Left!" sabi ni Romel. "Alam ko," sagot ni TJ. "Hindi mo nga ginagawa." "Edi ikaw na ang magaling." "Matagal na." Napatawa si TJ bigla. Hindi niya napigilan. At nagulat siya sa sarili niya. "Anong nakakatawa?" tanong ni Romel. Wala. Naalala ko lang. Dati ganito ka rin kaangas." Napangiti si Romel. Bahagya. Ikaw, ganito ka rin kaingay." "Oy!" At sa gitna ng asaran, biglang nadula si TJ. Shit! Pero bago pa siya bumagsak, nahila siya ni Romel. Diretso sa kanya. Dibdib sa dibdib. Mukha sa mukha. Halos magdikit ang labi. Tumigil ang mundo. Tahimik. Walang music. Walang tao. Parang silang dalawa lang. "Bitaw!" Mahina ang boses ni TJ. Pero hindi agad gumalaw si Romel. Nakatingin lang siya sa mga mata ni TJ. At sa sandaling iyon, hindi niya nakita ang galit. Hindi niya nakita ang pagod. Ang nakita niya, yung taong minahal siya noon. "Romel," mahina niyang sabi. Doon lang siya natauhan at mabilis siyang bumitaw. Pero huli na dahil pareho nilang naramdaman yung tibok na akala nilang matagal nang nawala. Cut! Napabalik sa realidad. "Grabe kayo ah!" Sigaw ng isa. "Parang teleserye." "May pa-slow motion pa," dagdag ng isa. Napahiya si TJ. Tumahimik. "Tumahimik nga kayo." "Bakit? Kinilig ka?" asar ni Marjo. "Hindi ah." "Sigurado?" "Oo." Bakit pula ka?" "Mainit lang." Napatawa ang lahat. At si Romel napangiti rin. Hindi niya napigilan. Break time. Tahimik si TJ sa gilid. Umiinom ng tubig. Pinilit pakalmahin ng sarili. "Okay ka lang?" tanong ni Marjo habang umupo sa tabi niya. "Okay lang." "Sure?" Kasi kanina, parang hindi lang sayaw yun ah. Napairap si TJ. "Wala yun." Kung wala, bakit hindi ka makatingin sa kanya?" Napatingin si TJ. At sakto, nakatingin din si Romel sa kanya. Nagkatinginan sila at agad silang umiiwas. "Wala nga," pilit ni TJ. Pero hindi siya kumbinsido. Kahit siya. Samantala, "Ang cute nyo kanina," sabi ni Lian kay Romel. "Ha? Yung nahulog siya tapos sinalo mo." "Normal lang yun." "Hindi eh. May something." Napupuntong hininga si Romel. "Wala." "Alam mo," lumapit si Lian. May hina ang boses. "Kahit anong tago mo, halata." Napatingin si Romel sa kanya. "Anong halata?" "Na importante siya." Tahimik, walang sagot. Kasi hindi niya kayang itanggi. Okay, last run. Bumalik sila sa pwesto. Pero iba na ang pakiramdam. Mas mabigat, mas magulo. Habang sumasayaw,
Hindi maiwasan ni TJ na mapatingin kay Romel. At sa bawat tingin, parang may bumabalik. Mga alaala, mga pakiramdam, mga bagay na pilit niyang nililibing. Hindi na, bulong niya sa sarili. Pero habang umiikot siya, biglang sumabit ang paa niya ulit. "Careful!" sigaw ni Romel. Agad siyang nilapitan. Hinawakan ulit. Mas maingat, mas marahan. "Okay ka lang?" tanong niya. Napatigil si TJ. Napatingin sa kanya. At sa simpleng tanong na iyon, parang may kung anong nabasag sa loob niya. "Bakit?" bulong niya. "Bakit parang ikaw pa rin?" Hindi niya tinuloy. Hindi niya kaya. Natapos ang practice, uwian na. Pero bago sila maghiwalay, nagtagpo ulit ang landas nila sa labas. Tahimik, walang ibang tao. "Kanina," simula ni TJ. "Wala yun," putol agad ni Romel. "Hindi pa nga ako tapos. Alam ko na yung sasabihin mo." "Talaga?" "Oo. Na-aksidente lang." Tahimik at dahan-dahang ngumiti si TJ. Isang maliit na ngiti. "Hindi lang," napakunot ang noo ni Romel. "Anong ibig mong sabihin?" Lumapit si TJ. "Kaunti lang. Pero sapat para maramdaman ulit ang init." "Sabihin na lang nating hindi lang aksidente." Napahinto si Romel at sa unang pagkakataon, siya naman ang nawalan ng masabi. Napangiti si TJ, sabay talikod. "Good night, Romel." Iniwan niyang nakatayo. Magulo ang isip, magulo ang puso. At habang naglalakad si TJ palayo, hindi niya napigilang mapangiti. Kahit pilit niyang itinatanggi. Kahit alam niyang delikado. Kahit alam niyang masasaktan ulit. May parte sa kanya na gustong subukan ulit. At si Romel, nakatayo pa rin. Hindi gumagalaw. Hindi makapaniwala. Dahil sa kabila ng lahat, sa kabila ng sakit, sa kabila ng pangakong hindi na, unti-unti na naman siyang nahuhulog. Sabado ng hapon, walang practice, walang school. Dapat tahimik, dapat simple. Pero hindi. Dahil ngayong araw, pareho silang may kasama. "Ready ka na?" Nakangiting tanong ni Lian habang inaayos ang buhok niya. Nakasuot siya ng simpleng dress, pero bagay na bagay sa kanya. Fresh, magaan sa mata. Sa harap niya si Romel. Nakatayo, pero parang wala sa sarili. Oo," sagot niya. "Sigurado ka? Kasi kanina ka pa parang lutang," biro ni Lian. "Hindi okay," ngumiti siya. "Tara na." Tumango si Romel, pero bago siya sumunod, napalingon siya sa kalsada. Parang may hinahanap o may inaasahan. Hindi niya alam. Sa kabilang side ng mall. "Hindi ka pa patapos?" reklamo ni Marjo. "Sandali lang," sagot ni TJ. Habang nakatingin sa salamin ng isang store, inaayos niya ang buhok niya. Hindi halata, pero kinakabahan siya. "Date ba to o pageant?" asar ni Marjo. "Hindi to date," mabilis na sagot ni TJ. Ganon. Bakit effort na effort ka? Natural, ayokong mapahiya." "Kanino? Sa akin o sa sarili mo?" Napatingin si TJ sa kanya. "Dami mong tanong." Ang dami mo kasing tinatago." Nakangising sagot ni Marco. Napairap si TJ. "Tara na nga." Sa loob ng mall, naglalakad si Romel at Lian. Tahimik sa una. Hanggang sa... "Anong gusto mong gawin?" tanong ni Lian. "Kahit ano." "Wow,
Ang saya mo ka-date, biro niya. Napangiti si Romel. Sorry. Okay lang. Bawi ka na lang. Sabi niya sabay hila sa kanya papunta sa arcade. Habang naglalakad sila, hindi mapigilan ni Romel na mapatingin sa paligid. At sa hindi inaasahan, nakita niya si TJ kasama si Marco. Masaya, nakangiti. Parang walang iniisip. Parang okay na siya. Napahinto si Romel. Uy, tawag ni Lian. Bakit? Wala. Pero hindi na siya makagalaw. Nakatingin lang habang si Marjo nakayakap sa balikat ni TJ. At si TJ hindi umaalis. Hindi umiiwas. Parang komportable. Parang masaya. Romel, napatingin siya kay Lian. May problema ba? Wala. Pero hindi niya may tago. Kahit pilit. Kilala mo ba sila? Tanong ni Lian. Napansin niya, tinitingnan niya. Napabuntong hininga si Romel. Hindi. Isang salita, isang kasinungalingan. Samantala, Oy, may tumitingin sa'yo, sabi ni Marjo. Napalingon si TJ. At doon, nakita niya si Romel. Kasama si Lian. Magkatabi. Magkalapit at sa isang iglap. Parang may humigpit sa dibdib niya. Pilit siyang umiti. Wala yun. Sure? Tanong ni Marco. Oo. Pero hindi niya mapigilan. Nakatingin siya at habang tumatagal, mas lalo siyang naiinis. Ang bilis naman, pulong niya sa sarili. Akala ko ba wala na. Hindi niya maintindihan kung ganito siya galit. Kay Romel, kay Lian, o sa sarili niya. Gusto mo maglaro tayo? Tanong ni Marjo. Ha? Arcade oh, tara. Hinila siya nito. At kahit wala sa mood, sumunod si TJ. Pero sa bawat hakbang, napapalingon siya. At sa bawat lingon, nakikita niya si Romel. Kasama si Lian. Masaya, tumatawa. At iyon ang masakit. Ang daya mo! Tawa ni Lian habang naglalaro sila. Hindi cheater! Hindi nga, napatawa si Romel. Totoo, masaya. Pero sa likod ng lahat, may kulang, may hinahanap. Hanggang sa napalingon siya ulit at nakita niya si TJ. Tumatawa rin, kasama si Marjo. Masaya, at doon, biglang nawala ang ngiti niya. Romel, napansin ni Lian. Okay ka lang? Oo. Sigurado? Oo nga. Pero hindi na siya nakafocus. Kahit sa bawat tingin niya, parang may kumukurot. Ang tahimik mo na, sabi ni Marjo habang naglalakad sila. Pagod lang. Hindi. Selos ka? Napahinto si TJ. Hindi ako nagsiselos. Ano to? Sabay turo kay Romel at Lian. Tahimik si TJ. Wala siyang may sagot. Kasi kahit anong tanggi niya, masakit. Wala akong karapatan. Pulong niya. Exactly, sagot ni Marjo. Pero nasasaktan ka pa rin. Napapikit si TJ at doon niya inamin. Kahit sa sarili lang. Oo. Gabi na, magkaiba ng kasama. Pero iisa ang isip. Salamat today, sabi ni Lian habang nakatayo sila sa labas. Sorry kung medyo distracted, putol niya. Nakangiti. Napakamot si Romel. Halata ba? Konti. Tahimik habang sa... Siya ba? Tanong ni Lian. Napatingin si Romel. Ha? Yung tinitingnan mo kanina.
Hindi sumagot si Romel. Pero sapat na ang katahimikan niya. Ngumiti si Lian. Hindi masakit, hindi galit, kundi naiintindihan. Okay lang, sabi niya. Pero sana, wag mo akong gawing panakip butas. Diretso, malumanay. Pero tumama. Hindi, sagot ni Romel. Good, ngumiti siya. Kasi, deserve ko ng buo. Tumango si Romel. Pero sa loob-loob niya, hindi niya alam kung kaya niya. Sa kabilang side, hatid na kita, sabi ni Marjo. Hindi na, kaya ko na. Sure? Yeah. Tahimik sila sandali, hanggang sa... Siya pa rin na, tanong ni Marjo. Hindi sumagot si TJ. Pero muli, sapat na ang katahimikan. Napangiti si Marjo. Ang hirap, no? Yung gusto mong kalimutan, pero siya pa rin. Napabuntong hininga si TJ. Hindi ko na siya pipiliin, sabi niya. Sigurado, matigas, pero may bitak. Pero kung pipiliin ka ulit, tanong ni Marjo. Natigilan si TJ. At doon, wala siyang may sagot. Gabing tahimik, mag-isa si Romel. Nakatayo sa bintana. Naiisip ang araw. Naiisip si TJ. Hindi na dapat bulong niya. Pero bakit? Kahit may iba na, siya pa rin ang hinahanap. At si TJ, nakahiga, nakatingin sa kisame. Hindi na, sabi niya sa sarili. Pero bakit? Kahit kasama niya si Marjo, si Romel pa rin ang nasa isip niya. Sa parehong gabi, pareho silang gising, parehong naguguluhan, parehong nasasaktan, at pareho nilang tinatanong, kung hindi na tayo, bakit ikaw pa rin? Linggo ng umaga, tahimik ang paligid. Pero sa loob ni Romel, magulo. Hindi siya nakatulog ng maayos. Paulit-ulit sa isip niya ang nakikita niya kahapon. Si TJ, tumatawa, kasama si Marco. Masaya, hindi na dapat ako apektado. Bulong niya habang nakaupo sa gilid ng kama. Pero kahit anong pilit, bumabalik pa rin. Samantala, nakaupo si TJ sa terrace ng bahay nila. May hawak na tasa ng kape. Tahimik pero hindi payapa. Ang aga mo sabi ng kapatid niya habang dumadaan. Hindi ako nakatulog. Bakit? May problema? Saglit siyang natahimik. Wala. Pero halata. Kahit sa sarili niya. Hapon, may practice ulit. Pagpasok pa lang sa gym, ramdam na agad ang kakaibang tensyon. Hindi pa nagsisimula, pero parang may inaabangang mangyayari. At tulad ng dati, tagtagpo agad ang mga mata nila. 1 segundo, 2, hanggang sa sabay silang umiwas. Good afternoon, sigaw ng coach. Ready na ba kayo? Yes, coach, sabay-sabay. Pero 2 boses. Medyo mahina. Warm up muna. Nagkanya-kanya sila. At habang nag-i-stretch si Romel, biglang may umupo sa tabi niya. Hindi ka pa rin okay? Napalingon siya. Si TJ. Napakunot ang noo niya. Okay lang ako. Sinangaling. Napairap si Romel. Bakit? Ikaw ba okay ka? Hindi. Diretso. Walang paligoy-ligoy. Natigilan si Romel. Hindi niya inaasahan yun. Bakit? Tanong niya mahina. Napatingin si TJ sa kanya. Diretso, matagal. Hindi ko alam. Tahimik. Pero ang daming sinasabi ng sagot. Guys, pair up! Biglang sigaw ng coach. Nagkatinginan sila.
At bago pa sila makaiwas. Romel, TJ, kayo ulit. Sabay silang napabuntong hininga. Of course, pulong ni TJ. Favorite tayo, sagot ni Romel. Sa problema, sa totoo lang. At kahit ganon, pareho silang napangiti, bahagya. Nagsimula ang music. Slow, mas mabagal kaysa dati. Mas intimate. New routine to, sabi ni coach. More on connection. Connection pa talaga, pulong ni TJ. Problema mo, sagot ni Romel. Marami. Same. Habang sumasayaw, iba ang galaw nila. Mas malapit, mas marahan, mas ramdam. Hinawakan ni Romel ang kamay ni TJ. Hindi tulad ng dati. Ngayon, mas maingat. Parang may iniingatan. Parang ayaw masaktan. Romel, mahina ang boses ni TJ habang umiikot sila. Bakit parang ang dali mong bitawan noon? Natigilan si Romel. Sandali, pero hindi tumigil ang sayaw. Hindi naging madali. Hindi naging madali, sagot niya. Pero binitawan mo pa rin. Ganun ka rin. Tahimik, masakit, pero totoo. Habang umiikot si TJ, hinila siya ni Romel pabalik. Diretso sa kanya. Mas malapit kaysa kahapon. Mas ramdam. Kung may chance ulit, biglang sabi ni Romel. Napatingin si TJ. Ha? Huminga si Romel, malalim. Parang may lalabas. Matagal na ang kinigimkim. Kung may chance ulit, ulit niya. At sa sandaling yon, parang tumigil ang mundo. Walang ibang tao, walang music. Sila lang. At ang mga salitang muntik ng mabitawan. Romel, mahina ang boses ni TJ. Hindi siya gumalaw. Hindi siya umiiwas. Naghintay. Pero bigla, TJ! Naputol. Napalingon sila. Si Marjo, papalapit. Coach, pwede ko ba siyang hiramin sandali? Tanong niya. Practice tayo mamaya. Sure, sagot ng coach. At ganun lang, naputol ang sandali. Yung pagkakataon, yung muntik nang mangyari. Ano yun? Tanong ni TJ kay Romel bago siya tuluyang umalis. Tahimik si Romel, saglit, hanggang sa wala. Isang salita, pero ramdam ang bigat. Napakunot ang noo ni TJ. Sigurado ka? Oo. Nagsinungaling siya. At alam nila pareho. Anong pinag-uusapan niyo? Tanong ni Marjo habang naglalakad sila papalayo. Wala. Sigurado ka? Oo nga. Pero hindi mapakali si TJ. Kasi alam niya may sasabihin si Romel at gusto niyang marinig kahit natatakot siya. Samantala, bumalik si Romel sa pwesto niya. Tahimik, nakatitig sa sahig. Oy, sabi ni Lian habang lumalapit. Okay ka lang? Kanina pa kayo seryoso ni TJ ah. Napatingin si Romel. Wala lang. Alam mo, ngumiti si Lian. Pero may lungkot. Kung may sasabihin ka, sabihin mo na. Natigilan siya. Bakit? Baka kasi maunahan ka na ng iba. Napatingin si Romel kay TJ na ngayon kasama ni Marjo. Nag-uusap, palapit, at sa isang iglap, may kumurot ulit sa dibdib niya. Practice ended. Uwian na. Pero hindi pa tapos ang gulo. Romel, napalingon siya. Si TJ, mag-isa. Nung kanina, simula nito. Wala yun, putol agad ni Romel. Hindi pa nga ako tapos. Alam ko na. Hindi mo alam. Tahimik. Nagkatinginan sila. At kung gusto kong malaman, dagdag ni TJ, huminga si Romel, malalim. At sa wakas,
hindi na siya umiwas. Kung may chance ulit niya. Mas malinaw, mas diretso. At sa pagkakataong ito, walang hadlang, walang puputol. Pipiliin pa rin kita. Tahimik, walang galaw. Parang tumigil ang oras. Napatingin si TJ sa kanya. Diretso, hindi makapaniwala. Romel. Pero bago pa siya makasagot. TJ! Muli, si Marjo. Papunta sa kanila. At sa isang iglap, nawala ulit ang sandali. Napatras si TJ. Napatingin kay Romel. At sa unang pagkakataon, siya naman ang nag-iwas. Good night, sabi niya. Mahina, magulo, at mabilis siyang umalis. Iniwan si Romel na ngayon hindi na umatras, hindi na umiwas, kundi naghintay. Sa gabing yon, pareho silang gising. Parehong may gustong sabihin. Parehong natatakot marinig ang sagot. Dahil ngayon, hindi na tanong ang problema, kundi kung handa ba silang ulitin ang sakit. Sa bawat sigaw ng kahapon, mga salitang di napigilan, unti-unting napagod ang puso sa pagmamahal na nasugatan. Akala ko tayo na ang dulo. Akala ko wala nang bukas. Pero bakit kahit tapos na tayo, ikaw pa rin ang hinahanap. Ikaw pa rin sa bawat sandali, kahit pilitin kong lumayo sa'yo, bumabalik din sa'yo. Ikaw pa rin kahit masakit, kung bibigyan man ng isa pang pagkakataon, ikaw pa rin ang pipiliin ko. Nagbago man ang takbo ng oras, at binalik tayo sa simula. Pinilit mang umiwas sa damdamin, ikaw pa rin ang dahilan. Sa dami ng maling desisyon, sa dami ng luhang tinago, natutunan kong kahit masaktan, ikaw pa rin ang totoo. Ikaw pa rin sa bawat sandali, kahit pilitin kong kalimutan ka, puso'y bumabalik sa'yo.
ikaw pa rin ang piliin ko. Kung babalik man ang kahapon, ayusin ko ang bawat pagkukulang. Hindi na kita bibitawan, hindi na kita sasaktan. Ikaw pa rin kahit kailan, sa dami ng mundong pwede kong tahakin. Sa'yo pa rin babalik, ikaw pa rin hanggang wakas. Hindi na takot, hindi na iwas, ikaw pa rin, ikaw pa rin. Sa bawat pagkakataon, ikaw pa rin.